Welcome to the Unconventional Wisdom of CMB podcast, where we challenge conventional thinking and explore the untrodden paths of knowledge towards financial freedom. Para kasi sa akin, parang inabot na kasi ako ng 7 years. So parang sabi ko nga, as a OFW, parang paikot-ikot lang yung buhay ko na hanggang sabi nga nila, resibo na lang yung naipon ko. Ayan, so karamihan sa mga OFW dyan. Ayan, so siguro marami nakakapanood sa atin ngayon ng mga OFW. Ayan, so yun yung naging buhay ko kasi nasabi ko nga gusto kong magbago yung buhay ko. Okay. So nag-decide din ako na gusto ko siyang kahit sabi nila kahit nasa ibang bansa ka pwede kang kumita as dagdag income. Yes, so hello, great day everyone. So ngayon, andito na naman tayo sa panibagong episode ng CMB Podcast. At syempre, matutunghayan na naman natin ngayon ang isa sa mga OFW na natulungan mag-for good ng CMB community. At syempre, mabigyan ng napakagandang resulta. Grabe itong taon to. So huwag na po natin patagalin. Pakilala na po natin si Ma'am Marivic Johnson. Ayan, hello everyone! Ayan, so thank you so much, Coach Aljon. I'm Marivic Johnson from Agusan del Sur. Ayan, so from taga-Agusan ka pala. So ayan, I'm sure may mga nanonood ngayon na katulad natin na probinsyano. So by the way, my name is Aljon Macaraig. Probinsyano rin po ako sa mga taga-Bicol dyan. So Maray na Bangge or Maray na Aga po sa Indong Gabos. So yan, Ma'am Marivic, di ba? So dati ka raw OFW. So saan bansa ka po galing? Ayan, so galing pa akong Malaysia. So 5 years ako doon at the same time naging 2 years din po ako sa Saudi. Okay, so bali dalawang bansa yung napasukan mo. Yes po. Anong trabaho yung ginawa mo doon? Ayan, so nung nasa Malaysia po ako, isa pa akong naging babysitter din po ako at the same time syempre kadama. Ayan, so same din po siya sa nung nasa Saudi na ako. Okay, so bakit ka lumipat ng bansa? Di ka ba paano mo naisipan na lumipat ng ibang bansa? Tsaka, hindi, di ba, pag after mo ng Malaysia, di ba, bakit hindi ka pa nag-for good agad doon? Bakit mo pa naisipan na bumalik pa sa abroad? Ayan, so syempre sa hirap kasi ng buhay, gusto ko rin pong tulungan yung parents ko at the same time yung kapatid ko na nag-aaral. So yun yung nag-decide na kailangan ko pong pumunta ulit sa ibang bansa para makapagtapos yung kapatid ko. So, kayo po ba nakapagtapos ba kayo ng pag-aaral? Kasi di ba sabi mo, kaya ka nag-abroad para pagtapusin yung kapatid po. Kamusta ikaw? Nakapagtapos ka naman ba? Ayun lang. So, pinagtapos mo yung kapatid mo habang ikaw, nagsumikap ka para mapagtapos yung kapatid mo. Yes po. Bali ako na yung nag-sacrifice para makapagtapos yung Oh, kapatid ko. napakabait naman ni Ma'am Marivic Johnson. So, paano ka naman po na-involve dito sa gantong community? Ayun, so nagkaroon lang ako mayroong taong nakapag-share sa akin nito. Ayan, so parang nakilala ko lang din through Facebook. At the same time, ayun, sabi ko nga, marami na kasi ako nakikita ang ganitong klaseng opportunity na maraming nagbago yung buhay, naging OFW at nagbago yung buhay. So ako naman, para sa sarili ko, parang nagkaroon lang ako ng excitement na kaya palang gawin kahit nasa ibang bansa ka. So sinubukan ko lang din. So meaning pala, sabi mo kanina, 'di ba? So sabi mo marami ka nang nakikita mga OFW na nakumita ng ganto, nakumita ng ganyan. Tapos biglang naisipan mo lang bigla na why not i-try ko, why not subukan ko? Para kasi sa akin, parang inabot na kasi ako ng 7 years. So parang sabi ko nga, as a OFW, parang paikot-ikot lang yung buhay ko na hanggang sabi nga nila, resibo na lang yung naipon ko. Ayan, so karamihan sa mga OFW dyan. Ayan, so siguro marami nakakapanood sa atin ngayon ng mga OFW. Ayan, so yun yung naging buhay ko kasi nasabi ko nga gusto kong magbago yung buhay ko. Okay. So nag-decide din ako na gusto ko siyang kahit sabi nga nila kahit nasa ibang bansa ka pwede kang kumita as dagdag income. Yes, so Ayan. isa ka rin pala sa mga OFW na kaya 'di ba kasi karamihan sa mga OFW natin kaya naman talaga nag-abroad yung mga yan, 'di ba? Para makuha yung pangarap nila para sa mga mahal nila sa buhay. 'Di ba? Ang tanong nakukuha ba? Katulad ng sinabi mo kanina, paulit-ulit lang po 'yung nangyari. So, napakaswerte mo pala kasi bakit nakita mo tong gantong opportunity na kung saan pwedeng mapagbago. So, ngayon nga kita mo naman yung resulta mo. Isa po sa Millionaires League si Miss Marivic Johnson sa CMB community sa mga hindi po nakakaalam. At syempre, 6 figures earner every month. So, ayan po. Ma'am Marivic Johnson, so pwede ba namin malaman kung sino ba si Marivic Johnson before nung wala pa siya dito sa CMB community at
ano ka naman ngayon nung andito ka na sa CMB community, ngayon binago na ng community yung buhay mo? Ayan, so sa akin kasi ako kasi bali 6 kami magkapatid, no. Ayan, so ako yung naging bunso sa amin. Nag-decide lang talaga ako na makipagsapalaran sa ibang bansa kasi syempre gusto kong matulungan yung parents ko. Tama. Yun nga sabi ko kanina. At the same time sobrang iba. I mean, napaka mahiyain ko. Napunta lang ako sa ibang bansa kasi nga parang gusto ko lang talagang tumulong kasi Yes. nung nandito pala ako sa sa atin sa Pilipinas. So sobrang liit kasi ng sahod. Ayan, so kaya nakipagsapalaran ako doon kasi ang akala ko pagdating doon, syempre sabi nga nila pag nasa ibang bansa ka, 'di ba, yayaman ka, sasahod ka ng malaki. So para sa akin that time, parang sabi ko na doon ko makukuha yung pangarap ko. Yes. Kaso nga lang, siyempre sobrang mahiyain ko na. Ang alam ko lang kasi talaga, siyempre hindi naman ako nakapagtapos high school lang yung natapos ko. At the same time, sabi ko, ang kaya ko lang gawin na trabaho is sa bahay. Ayan, so, although kahit dito sa ganito, dati hindi pa ako marunong masyado maggamit ng cellphone. Ayan, so yun yung naging buhay ko na sobrang mahiyain ko. Pero dumating sa ito, yun nga, na nung na-involve ako sa opportunity na to, ayan, so nakita ko na yung, sabi ko, kahit hindi ko alam, although nakita ko kasi na maraming silang natutulungan, pero sabi ko sa sarili ko, kung nakaya ng ibang tao, 'di ba? Nakaya ng mga OFW na kumita din. So, para sa akin, kayang-kaya ko din siya gawin. Yes. Kasi 'di ba maano lang kita, sabi ng iba 'di ba, hindi mo malalaman ng isang bagay kung di mo susubukan. Yes. So meaning nagsimula lang yun sa pag-decide na why not subukan ko tong opportunity na to. Total marami ako nakikita sa Facebook na nagbabago yung buhay, nakatulad ko rin naman na OFW. Tama. Yun nga po. Isa sa mga nag-decide ako kasi siyempre as an OFW, sobrang hirap kasi doon sa ibang bansa. So nakita ko yung pagbabago na kung gagawin mo pala yung opportunity na to, talagang magbago yung buhay mo. Yes. Ayan, so kasi sabi nga, 'di ba, nung nasa ibang bansa ako, sabi ko doon ako nahihirapan, dumudugo pa yung ilong ko. Ayan. So siyempre mahirap 'yon sa bilang OFW at the same time palayo sa family. Yes. So doon ko nakita yung pagbabago na kung kahit nasa Pilipinas ka, kaya mong kumita ng malaki, okay, at the same time makasama yung pamilya mo. Ayan, so yun yung para sa akin sobrang laki ng pagbabago kasi nga isipin nyo nasa ibang bansa ako, sobrang hirap yung trabaho yung ginagawa ko. Then dito ibang-iba. Kasi dito nandito na ako, hawak ko na yung oras ko. 'Di ba? At talagang nagbago din yung mindset ko. At the same time, mas marami akong nakikilalang tao. Marami akong nakakausap. Ayan, so ibig sabihin po pala, kaya po pala kayo, kaya ka nag-decide na gawin to or mag-join dito sa CMB communities para hindi lang para kumita ng malaki, bukod pa ron is para makasama mo yung family mo. 'Di ba? Kasi kung isipin mo 7 years na OFW, 7 years mo, ibig sabihin hindi nakasama yung mga mahal mo sa buhay. Yes. Tama. So, ayan, I'm sure maraming nanonood ngayon na mga OFW na magulang din na kaya nag-abroad para sa pamilya, para sa future ng mga anak nila. So, ito konting advice lang. Huwag nyo ugaliin na laging malayo kayo sa anak nyo kasi bakit? Kapag lumaki, nagdalaga or nagbinata ng malayo sa'yo, possible yung loob niyan, malayo rin sa'yo. Kaya once na may dumating sa'yo na ganitong opportunity, why not sumubo ka rin katulad ng ginawa mo, tama? Yes, tama. So ito Ma'am Marivic, tanong ko lang, hingi na lang kami ng advice. Okay, hingi kami ng advice para sa mga OFW na katulad mo. Bakit ba kailangan nilang sumubok ng ganitong opportunity? Bakit kailangan nilang subukan ang katulad dito si MB community? Ayan, so para sa akin, ayan, so kung ikaw OFW ka, no, ayan, so sa mga nanood ngayon, mga OFW natin dyan na kababayan, ayan, so hindi po kasi madali, okay, hindi madali magiging isang OFW. Yes. Okay, isipin nyo, hindi habang buhay, malakas kayo para magtrabaho, at hindi habang buhay nandyan kayo sa ibang bansa. So, sa akin, ayan, so syempre ngayon, since nandito pa yung magulang ko, bakit ko to ginawa din yung negosyo na to? Kasi gusto kong matulungan yung sarili ko. Okay, yun yung naging reason na para makauwi ako dito for good. At syempre makasama ko yung family ko.
At ang kagandahan pa nun, sa ganitong opportunity kasi, mas marami tayong matutulungan ng mga Yes. tao. Hindi lang yung sarili natin, hindi lang yung family, at the same time yung mga tao or mga katulad natin. Ayan, so katulad kong OFW, siyempre na nangangarap na gusto rin magbago yung buhay. Isa sa reason ko bakit ko to ginagawa kasi para matulungan ko din sila. Yes. So napakahirap para sa aming mga OFW, ayan, na mapalayo po sa family. Okay? So kung ikaw, isa sa mga OFW ngayon, sipagan nyo na, yung kung nandito ka na sa opportunity na to, ayan, so talaga ito yung opportunity na pwedeng makatulong sa inyo or sa atin, tama? Kasi kung ikaw wala ka namang natapos, di ba? Mahirap sa atin na maghanap pa ng trabaho dito sa Pilipinas. So sobrang liit po ng sahod. Okay, so ito dito kasi ngayon para sa akin, no, doon ko nakikita yung na sobrang pagbabago sa sarili ko kasi dito ko nakita yung time freedom at saka financial freedom. Yes. Kasi kung saan ako nakakarating, okay, na-enjoy ko yung Grabe buhay yan. ko. Pa-lifestyle na lang pala. Yes ibig po. sabihin. First time, although sabi ko nga, lumaki ako sa Pilipinas, pero hindi ko siya, dito pa lang, nagkaroon ako ng sobrang sarap sa pakiramdam. Yung nakarating ng Cebu, nakarating ng Pagadian, nakapag-travel. Kasama yung mga taong mga taong may mga pangarap sa buhay na talagang kumikita din ng malaki. Ayan, so, syempre para sa akin, sobrang yun, kasi sabi ko nga, lumaki ako sa probinsya na, talagang hindi ko, yung sarili ko, hindi ako na sa ibang tao. Parang school bahay ka lang before nung Yes, tama. dito ka pa sa Pilipinas. Tapos dito, nung nandito na kasi ako, nakakain ko rin yung gusto ko. Okay. 'Di ba na hindi mo kailangan humingi ng pera sa magulang mo. May ano ka na, sabi na nga, mayroon ka ng sariling pera na kaya mong bumili ng kung ano yung gusto mo. At hindi ka tulad pag OFW ka, nasa bahay ka lang, 'di ba? Minsan kailangan mo ilagay mo sa bulsa, sabi nga magnakaw ng pagkain ng amo mo, 'di ba? Pero dito kasi iba-iba kasi dito kasi talagang kumikita ka ng malaki. At mas lalong para sa akin, doon ko kasi na-realize sa sarili ko na talagang ibang-iba pag kumikita ka na. Okay. Ayan, kasi sabi ko nga, nagawa ko na kung ano yung gusto ko. May time freedom at saka financial freedom. Ito question lang, Ma'am Maribig. So, kasi I'm sure maraming mga tao or OFW na nanonood ngayon, nung nakita mo tong opportunity na to, nung nakapasok ka na dito, ano yung naging nasa isip mo? Paano mo, kasi syempre, di ba, may trabaho ka abroad. Di ba? Paano mo siya sinisingit gawin para magkaroon ka ng savings or ipon dito sa CMB community? Ayan, so para kasi although yun nga yung isa ko na sabi ko nung nasa ibang bansa pa kasi ako, talagang alam ko sa sarili ko na wala man akong idea sa ganitong klaseng negosyo, wala talagang ako that time. Pero sabi nga nila, pag araw-araw mo ginagawa yung isang bagay, natutunan mo. Yes, tama. Okay, so doon ko nakita na nasa ibang bansa pa na ako, kumikita na ako. So why nag-decide na ako na gagawin ko siya as full-time. Ang kagandahan nun, mas marami akong matutulungan. Ayan. So para naman sa akin, ayun, isa sa mga ko din is, iba kasi pag sabi nga yung isang bagay na pag inaraw-araw mo na siya, marami kang unti-unti mo siyang natutunan lahat ng dapat mong gawin. Ay, hindi kasi kung nasa ibang bansa ka pa, 'di ba? Paulit-ulit lang din naman trabaho mo, wala namang pagbabago yung sahod mo. Kasi maraming nagtatanong, 'di ba? Or maraming nagsasabi na hindi ko linya yan, hindi ko kayang gawin yan. So for all you know, mga viewers, no. So lahat naman, kahit ako hindi ko naman talaga to alam gawin. Or kahit naman ikaw, kasi sabi mo kanina, pag dot hindi ka magaling talaga sa pag dot. So meaning once pala na ginawa mo yung isang bagay, kahit hindi ka pa skilled doon nagsimula ka sa isang yan, 'di ba? Once na inaraw-araw mo, lagi mo siyang ginagawa, darating yung time makaka-gain ka ng experience, which is magiging skills pag tumagal. Hanggang sa yan, kapag naging skills mo na, as long as ginagawa mo siya, di mo na mamalay na nagkaka-result ka na. Yes, tama po 'yun. Yun nga po yung sabi ko wala man akong idea, pero yun yung isa sa dahilan kaya nandito na ako ngayon. Natutunan ko na siya. Okay, kaya 'di ba nung magkano yung una mong na-claim na check nung pagka-uwi mo? Ayan, kumita ako ng 102,000. Yes, tanda ko yun. Ilang months mo siyang ginawa? Actually, 6 months nung as part-time. Part-time. Apo. 'Di ba, partida kung iisipin niyo, 'di ba? Sobrang pag sinabing kadama, 'di ba? Yan yung
Minsan yung iba may alaga pa, yung iba naman, sabi nga nung isa sa mga nakakausap ko, 14 hours minsan yung trabaho nila, no? Paano mo na isisingit yung community natin? Ayun, sobrang ano yun, kasi ako after ng trabaho ko kasi, saka pa ako nakakahawang cellphone doon. Pero doon ko kasi na-realize na sabi ko, yung sipag ko pala, pag ilagay ko dito sa negosyo na to, kaya ko palang, Tama. mas kaya kong kumita. Kasi ang mga kadama or katulong, 'di ba? Sobrang sisipag ng mga 'yan, 'di Ay, ba? sobra. Sobra kasi isipin mo anong oras bago ka natatapos ng trabaho mo. So yun dun, sabi ko nga, after lang naman ng trabaho ko, kasi kung talagang gustong-gusto mong gawin yung negosyo, na gusto mong kumita ng mas malaki, okay, walang imposible. Okay, kasi pag ikaw may pangarap ka sa buhay, wala namang imposible. Lahat ng bagay, sabi nga, kung yung sipag mo doon, pwede mo ilagay dito sa negosyo. Oo, total. Para pag uwi mo dito, at least, di ba, mas malaki na yung kikitain. Kasi kung magre-rely ka lang sa isang source of income, 'di ba? Hindi ka basta-basta makakatakas doon, or hindi ka basta-basta kung OFW ka, hindi ka makakauwi basta-basta or makakapag for good. Kasi kung iisipin mo, 'di ba, bilang kadama, magkano yung sinasahod mo noon? 18 to 20,000. 18 to Depende sa palitan. 20,000. Apo. Samantalang ikaw, nung nagsimula ka rito, nung ginawa mo itong CMB community, CMB platform, 6 months part-time, 102,000 yung kinita mo. So meaning, konti na lang, mas malaki na yung kinikita mo rito or naiipon mo rito kumpara sa sinasahod mo abroad. Partida, part-time lang. Kumpara dun sa pagiging kadama mo, ilang oras, tama? Yes. Talagang ano yun, magigising ka ng alas 8, tapos matapos yung trabaho mo, madaling araw na. Sobrang hirap. Sobrang hirap, lalo na sa Middle East. Ayan. Kasi kung 'di ba karamihan sa mga amo sobrang hihigpit, 'di ba? Yung amo mo ba before, gaano kahigpit yung amo mo before? Kasi 'di ba yung amo minsan ayaw magpa-connect sa wifi, minsan kailangan mo pa mag-load. Kamusta naman yung sa'yo noon? Nagdo-load ka pa ba noon or free naman yung wifi mo noon? Alam mo, isa yun sa dahilan ko bakit ko ginawa yung negosyo. Kasi talagang hindi ako free ng wifi doon. Okay. So bumibili ako ng monthly, bumibili ako ng load yung card. Ayan, so sabi ko nga, kasi kung sa pira dito sa Pilipinas, ang ano yun is nasa almost 1,500 For per 1 month? For 1 month. Eh sabi ko, since nakita ko na yung opportunity, gusto ko siyang gawin. Kasi instead na 'di ba, na gumagastos ka lang din naman ng Tama. load. 'Di ba, bakit hindi mo na lang pakinabangan Kasi ngayon cellphone lang? Karamihan sa mga karamihan sa minsan di ko naman nilalahat, 'di ba? Pero karamihan sa mga OFW, ang pampalipas nila ng oras or sabi nila pampatanggal ng pagod, manonood, magpe-Facebook, magi-scroll, Yes. kung ano-anong magi-games, 'di ba? Ikaw pa manood. So, ikaw, bakit buti na lang di mo na isipan na bakit ko ba gagawin yung community na pampalipas na lang ng oras itong gagawin ko, pahinga ko naman na ngayon. So, ikaw, paano pumasok sa kokote mo na imbis na inuod ko to ng kung ano-anong oras ko na to, imbis na mag-Facebook ako, mag-scroll lang ako dito na wala naman akong kikitain, why not gawin ko na lang to CMB community? Paano pumasok sa isip mo yung ganun? Doon kasi yun nung medyo nagkakasakit na ako doon, ayan, so sabi ko nga, siyempre, ano pa ba yung dapat kong gawin, 'di ba? Although that time, sabi ko, ano ba yung gagawin ko? Uuwi na ba ako or kasi sabi ng amo ko that time, gusto niya mag-renew contract. Although nagustuhan naman ako ng amo ko, I mean sa trabaho, okay, walang problema, kaya sabi niya, mag-renew daw ng contract. Kaso dumating kasi sa time na hindi ko na kaya yung klima kasi sa Middle East, sobrang pag taglamig talaga, tapos tag-init, sobrang init, ganun. So ako naman, syempre, dumating sa time na talagang dumudugo yung ilong ko, ayan. So, syempre naisipan ko na, bakit pa ako magstay dito? Di ba kung nandito naman pala yung opportunity na pwedeng makatulong sa akin na makakapagbago ng buhay ko. That's why kahit pagod ka, Yes. kahit gutom ka, kahit na-homesick ka, 'di ba? Once na may chance ka mag-cellphone, 'di ba? Ginagawa mo yung sistema yung platform ng CMB community. Kaya hindi nakakapagtaka na pag-uwi mo rito in just 6 months na part-time mong ginagawa yung sistema or platform ng CMB community, nakapag-check ka ng 6 figures. Yes. Grabe, sobrang nakaka-inspire, 'di ba? Kaya I'm sure may mga nanonood sa atin ngayon ng mga OFW. Kung ikaw nanonood ka ngayon, 'di ba? So I'm sure isa ka sa mga nai-inspire. Kasi sino ba naman hindi mai-inspire? Actually, nung umuwi po si Ma'am Marivic Johnson dito sa Pilipinas, isa po ako sa sumundo sa kanya sa airport. Ibang-iba po yung itsura niyan before, 'di ba? So, ito po
Ma'am Marivic Johnson, so ito tanong ko na lang po, ano na lang yung mapapayo mo sa mga OFW na nakakakita na ng ganitong opportunity pero hindi nila ginagrab or nagdududa pa kasi hindi naman agad-agad, 'di ba? Kahit ikaw naman siguro sabi mo kanina, marami ka na nakikita pero hindi mo naman agad sinubukan. So anong mapapayo mo sa kanila para matanggal yung doubt nila na why not i-try mo yung ganitong opportunity habang nandyan ka sa abroad? Ayan, para naman sa akin, ayan, so, syempre hindi niyo po malalaman yung isang bagay pag hindi niyo susubukan. Okay? So, unang-una, ako hindi ko alam, zero knowledge ako sa ganito negosyo, pero sabi ko, ano pa ba yung opportunity na kailangan kong gawin para makatulong sa akin? Kasi, di ba, dumating sa time na nagkasakit ka na, ano pa ba yung kailangan, kasi, sa 7 years, puro resibo lang yung naipon ko. Nandun ako sa point na natulungan ko yung parents ko, natulungan ko yung mga kapatid ko, nakapagpatapos ako ng kapatid ko. Napatapos mo yung kapatid mo mas matanda sa'yo kasi yung bunso kuya ka, ko. di ba? Oo, tama. Nakapagpatayo ng bahay kahit papano, di ba? I mean, sa akin nga, sabi ko, ayaw ko nang tumagal sa ibang bansa. Ayaw ko nang, kasi marami akong nakikita na tumanda na doon, inabot ng 10 years, inabot na ng 20 years, di ba, 30 years, ganun pa rin buhay. Walang ipon. So, nagkaroon, parang ano lang ako, naging ano ako sa sarili ko na, yung tao nakapag-share kasi sa akin nito, parang nakita ko yung pagbabago din ng buhay niya. Ayan, so, sabi ko kung nakaya niya, why not, di ba ako? Kaya nga, tayo mga OFW, malakas yung loob. Yes. Kasi nakakarating kami sa ibang bansa. Kasi kung isipin mo, kung hindi malakas ang loob mo, kung hindi ka nag-decide or nakipagsapalaran dyan sa abroad, di ba? Ay, I'm sure, hindi malakas yung loob mo. So, ibig sabihin, kaya ka nag-abroad kasi kaya ng loob mo, kaya mong mapalayo sa pamilya mo, di ba? Tama. Pero hindi naman to the point na, kasi kailangan mo rin na, syempre, isipin mo nga, yung magulang mo patanda na, di ba? Hanggang kailan pa ba yung time na makakasama mo sila? Yes. Di ba kung nasa ibang bansa ka, sabi nga nila, na ibibigay mo yung pangailangan ng pamilya mo, yung gusto nila na ibigay mo. Pero, syempre, iba pa rin yung pagmamahal na kasama mo sila. Yes, kasi para sa akin, di ba, hindi mo masasabing mahal mo ang isang tao sa pagbibigay lang ng mga material na bagay. Kasi kung talagang mahal mo yung tao, mag-i-spend ka ng time para sa kanila, hindi yung sa video. Alibawa, ikaw may anak ka, di ba? Gusto mo ba, papayag ka ba na lalaki sa video call yung anak mo, lalaki sa picture yung anak mo? Malamang hindi, di ba? So kung ikaw mahal mo talaga yung family mo, di ba? Hindi lang puro pera, puro material na bagay yung kailangan mo ipadala sa kanila. Why not i-goal mo rin na makauwi for good, na makasama sila, makabanding sila. Yung tipong di ka naaalis ng Pilipinas para lang ano, di ba? Para lang sa 20 mil o para lang sa maliit na kita. Oo. Tama? Kasi sobrang laki. Alam niyo, sa akin lang i-share ko na lang kasi mas malaki, mas doble, triple na yung kinikita ko dito. Grabe naman yan. Kaysa sinasahod ko dati nung OFW. Magkano yung sinasahod? 18 to 20 tapos ngayon doble, triple na. Yun yung isa sa talagang malaking pagbabago sa akin. Sobrang, na sa akin yun. Talagang, sabi ko nga, wala man ako natapos, hindi man ako nakapagtapos sa pag-aaral ko. Pero yung yung mga kaklase ko noon na ngayon, mga, mga professional, may profession na. Pero kung sa kitaan, mas lamang talaga ako sa kanila. So meaning, dito sa community natin, hindi dito tinitignan kung nakapagtapos ka ba o hindi. Yes, hindi siya basihan. Hindi basihan kung may natapos ka o wala. As long na may pangarap ka dito sa community natin. Ayan, so walang imposible. So meaning, pinaka-capital dito is yung taas ng pangarap mo. Yun. Okay. Yan po. So, ayun po. Maraming salamat po sa another na naman na episode ng CMB Podcast. So ayun. So maraming salamat Miss Marivic Johnson. I'm sure marami ka na namang na-inspire na viewers ngayon. At sa mga viewers po natin, so don't forget to like and subscribe. Okay, at i-share nyo na rin po para marami po tayong ma-inspire at ma-motivate ng mga tao na nanonood ngayon. So again, maraming salamat po hanggang sa susunod po nating episode sa CMB Podcast. Thank you! Bye-bye! Alam mo yung
that time naranasan ko kasi kumita ng mas malaki pa sa income ko ng example sa salary ko doon sa as a DH 20,000 per month. Oh. And then one time kumita ako ng 40,000 in just one day. Sabi ko, grabe, diba? part-time kong ginagawa yung business. So kumita ko ng doble Mas pa malaki, sa doble pa sa sahod ko. sinasahod. Kaya doon ko sabi ko kailangan ko na mag for good talaga. Welcome to the Unconventional Wisdom of CMB podcast, where we challenge conventional thinking and explore the untrodden paths of knowledge towards financial freedom.